Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Uli po isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat at welcome na naman po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo atid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. And of course, kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan po ng ating live o Facebook Broadcast Live. I-access nyo lamang po kami sa inyong mga Facebook browser. Type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa ating YouTube channel. Sa ating pong YouTube channel, sa inyong mga browser, type nyo lang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming, download nyo lamang po ang PBS Radio app. And of course, tayo rin po ay nasusubaybayan sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan naman ng ating shortwave broadcast. Katuwang na rin ang ating online digital platform. Ano po? At syempre kasama pa rin po namin naglilingkod sa inyo sa mga oras na ito ang ating Global na Tayo team mula sa ating Master Control. Kasama pa rin natin si Miss Susan Aizon, sa Wirecast, si Hero, sa live audio streaming si Justin, and of course ang ating executive producer, walang iba kundi si Miss Stephanie Vicente. At ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Ayan, sama-sama po tayo dito sa ating programang Global na Tayo. Sana po yung mga nakikinig sa atin sa ating shortwave broadcast, kamusta na po kayo sa ating mga sumusubaybay sa ating Facebook Broadcast Live? Ganyan din po ang aming pagbati sa inyo. Alright. Ngayon po ay araw ng Lunes. Today is Monday, December 15. Now, ulitin ko, today is Monday, December 15. Pag mabase natin sa December 15, meron na lang tayong 10 araw, 10 days to go before Christmas. Yan. 10 araw na lamang po at magpapasko na. Kamusta yung ating mga overseas Filipino workers dyan? Yung ating mga Filipino workers sa iba't ibang panig ng mundo. Nako yung ating mga seaman, yung ating mga Filipino seafarers, kamusta na? At yung iba pa nating mga kababayan na Filipinos living and working abroad. Ramdam nyo na ba? Ramdam nyo na ba ang Pasko? Namamasko na po sila sa inyo, sa kanila. Sinong namamasko? Sila? Bakit sila mamamasko? Meron silang gratuity pay, di ba? Iba, pinusyan ng mamaya balikan natin yung gratuity pay. Okay. So, ibig sabihin, kamusta po kayo? Handa na ba kayo sa nalalapit na Pasko? Yung ating mga overseas Filipino workers, mapa-land base o sea base, maging yung ating mga kababayan na sumusubaybay sa atin ngayon dito sa loob ng Pilipinas. Ready na ba kayo sa Pasko? May budget na ba kayo? Yan ang natin. Yan ang challenge natin tuwing sasapit ang Pasko. Paano natin iba-budget ang ating naipon o kaya naitabi para po makapagdiwang tayo ng pagsalubong ng Kapaskuhan. Pero ulitin ko, sasabihin ko lang po sa inyo, ang Kapaskuhan, ang pagdiriwang ng Pasko, ulitin ko, hindi po yan nadadala sa garbo ng handa mo sa lamesa, sa dami ng putahe mo sa lamesa. Hindi po yan nadadala sa gara ng mga regalo na ibibigay mo sa iyong mga inaanak o sa iyong mga kamag-anak, sa iyong mga kasamahan sa trabaho tulad ni Hero at saka ni Justin na namamasko na si Hero at saka si Justin. Kanino namamasko? Sa akin? O, ang tabayan na nyo, dadating yung gratuity pay nyo. Okay? Sige, pero hindi nadadaan yan. Ang importante, kahit simpleng handa, magkakasama kayo ng pamilya. Di ba? Ito naman yan. Kahit naman siguro sa lahat ng ating mga overseas Filipino workers around the world globally, alam naman siguro nila yan na ang importante, magkakasama kayong pamilya, walang sakit ang miyembro ng pamilya, there's peace and harmony within the family. Yan ang magandang namnamin sa araw ng Kapaskuhan. Siyempre, yung ating mga overseas Filipino workers nasa labas ng bansa, nasa ibayong dagat, nasa karagatan, lalo na yung ating mga Filipino seafarers, malayo sa kanilang mga pamilya. Pero iba na ngayon Iba na ngayon. Hindi katulad
let's say 20, 20 years ago, kung wala pa yung email, wala pa yung cellphone na may camera, na may video, wala pa yung Facebook, wala pa yung tawag dito, yung Zoom, 'di ba? WhatsApp, wala yung mga ganyan. Ang alam niyo po, dito sa bureau, makuwento ko lang, nagsimula ako dito as information officer. Panahon pa ni dating Pangulong, I think, Estrada, ako pumasok o patapos na yung termino ni dating Pangulong Ramos. Something like that. So, noon pong mga panahon na yon, ang una ko istasyon is this, Radyo Pilipinas World Service. Ang tawag pa sa kanya noon, hindi World Service. Radyo Pilipinas Overseas. Ang tawag sa kanya, ano po? Radyo Pilipinas Overseas. And as time evolves, naging Radyo Pilipinas Worldwide, no? Nung panahon nila Director Bong, from Radyo Pilipinas Overseas, naging Radyo Pilipinas Worldwide, and then ngayon naging Radyo Pilipinas World Service. Alright. Pero going back do sa kinukwento ko, nung nagsimula ako dito, walang cellphone, o meron man, nagsisimula pa lang, text pa lang noon, text. Pero wala pang email, no? Walang email noon. Walang Zoom, hindi mo siya makokontak tulad ng kinokontak natin ngayon. So, paano kami nakakapag-communicate sa ating mga overseas Filipino workers at mga Filipino seafarers? Sa pamamagitan po ng sulat. Handwritten sulat. Yun lang po yun. Okay, sulat. Nagpapadala sila ng sulat. At katataas na sulat ng mga natatanggap namin to the point na nagrereklamo ang finance namin dahil ang laki ng ginagastos namin sa stamp. No, dahil sinasagot namin yung mga sulat eh. Okay. Pero nung dumating na ang email, dumating na ang Facebook, dumating na ang YouTube, dumating na ang Zoom, Viber, WhatsApp, kung ano pa, nabawasan yun, nawala na yun halos. Dahil nga madali na yung communication, we can talk kahit na nasa ang lugar ka. Kahit na nasa US ka, pwede kitang kausapin, nagkikita tayo, di ba? Hindi mo na email lang, in an instant, matatanggap ng kamag-anak mo yung liham mo through email. The same hour, the same minute, the same day. Di ba? Hindi katulad ng sulat noon, dadaan pa sa postal office yan. Linggo ang bibilangin mo bago matanggap ng mga mahal mo sa buhay. Yung Christmas card na ipapadala mo. Pero ngayon, hindi na. Instant, dahil digital na lahat. Now, ba't ko sinasabi yan? Although physically, malayo kayo, alam ko yung mga overseas Filipino workers, land-based o sea-based, although malayo kayo sa piling ng inyong mga mahal sa buhay sa araw ng Pasko, hindi po yan hadlang kung talagang gugustuhin na makita at makausap ninyo inyong mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya. 'Di ba? Cellphone, video call, 'di ba? May video call, Viber, Zoom, etc. Hindi na ganoon katulad nung 20, 25 years ago, na talagang pag nagpapasko ang mga kababayan natin sa ibang bansa, talagang ramdam nila yung lungkot. Dahil yung ang Christmas card na ipapadala nila, halimbawa galing Saudi, inaabot po ng linggo yan o mahigit pa para makarating sa kanilang pamilya. Okay? Gayon din, pag sinagot ka ng pamilya mo dito sa Pilipinas, pag nagpadala ka ng letter pabalik sa Saudi, linggo rin ang bibilangin. Okay? So, maswerte yung mga kababayan natin ngayon dahil inabutan na tayo ng mga ganitong klaseng technology. Nagiging borderless, nagiging instant ang communication. So, alam kong iba pa rin yung kapiling mo ang iyong pamilya sa araw ng Pasko. Physically, magkasama kayo. Physically, sabay kayo kumakain. Physically, kung Katoliko ka, physically, kasama ka sa simbang gabi, o namamasyal. Pero ganoon talaga eh. May mga sakripisyong ginagawa, 'di ba? Pero ibig sabihin, the technology today gives you that opportunity to talk to them and see them in person, in real time, para maramdaman nila sa ganun pang paraan magkausap kayo, kamustahan kayo, and help yung mga OFWs natin, maging yung pamilya natin dito, to stay in touch, lalo na sa panahon ng Kapaskuhan. So sana kahit anong busy po ninyo, may 10 days pa naman bago magpasko. Why don't you call them? Call them, kamustahin nyo sila.
And yun din ang aking sasabihin dito sa mga Pilipino, kamag-anak nyo na sa Pilipinas. May 10 days pa kayo. Ha? Tawagan nyo ang inyong magulang, kapatid, kamag-anak sa tingin nyo na matagal nyo nang hindi nakakausap dahil nasa ibang bansa. If you have the means to do a video call, to do a Zoom call, to do a Viber call, to do a messenger call, o anumang call yan, na magkakakita ang kahit magkakausap kayo, do it. You have 10 days. 10 days para at least ma-reinforce yung inyong communication and bond as a family. Remember, ulitin ko, hindi po nakukuha sa laki ng perang nire-remit na pinapadala sa inyo ng OFW, yun yung kamag-anak o magulang, ang kahulugan ng Pasko. Hindi ho yun. Hindi po ganun. Ang kahulugan ng Pasko ay yung how you cherish your family even though you are thousands and thousands of miles apart. Yung po yan. At paano nyo mini-maintain ang samahan ninyo bilang pamilya sa kabila ng layo at distansya. Yan ang tunay na Kapaskuhan para sa ating mga overseas Filipino workers, mapa-land-based man o sea-based. At maging dito sa ating mga kababayan sa loob ng inyong inang bayan. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Uy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Love life online? Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumawag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mahilig ka bang kumanta? Ba't di papatulan ang pagsuyong nagkulang? Bukod sa pinagagaan ng iyong pakiramdam, ay pinalalakas pa ang iyong lungs. Ang pagkanta ay nakakatulong din para labanan ng iyong stress at ikaw ay makapag-relax. Nakakatulong din ito sa pagpapabuti ng iyong memorya at pag ikaw ay nakakaranas ng hirap sa buhay. At ang good news, ang pagkanta ay para sa lahat, Let it go! nasa tono ka man o wala. And here I stand. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Gayon po patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Pero bago lahat, binabati ko muna ha, si Sean Kyle Flores. Magandang umaga sa iyo. Maya pa ba kabalen? Good day, Sir Ray. Sabi ni Sean Kyle Flores, simbang gabi na po sa buong Pilipinas. Shout out to our parish priest, Reverend Father Emil P. Giao of Holy Cross Parish, Sapang Bato. Ayan, so shout out po sa parish priest ng Holy Cross Parish sa Sapang Bato. Walang iba kundi si Reverend Father Emil P. Giao. Ang pagbati galing kay Sean Kyle Flores. O nga pala, no, simbang gabi na, di ba? Simbang gabi na ba? Kanina? Oo, no, nagsimbang gabi na, no? Ay, si Ate Susan, hindi mo maano yan. Hindi mo mapipigilan sa pagsimbang gabi yan. Okay? Talagang ano yan. Anong tawag yun? Devotion niya yan. Yung simbang gabi na yan. Nagsisimbang gabi yan. Oo. Hindi pa nga pumapasok ng simbahan niya. Kumakain na ng puto bongbong yan eh. Nauuna yung puto bongbong eh. Oo, hindi papasok ng simbahan niya, hindi nakakakain ng puto bongbong. Okay. Hindi ba? Pero kasama sa tradisyon natin 'yon, 'di ba? Kasama sa kultura tradisyon. Yung sa simbang gabi, 'di ba? Yung dadaanan mo 'yan, merong mga bibingka, puto bongbong. Ako hindi ako bibili ng bibingka sa ano eh, tsaka puto bongbong sa mall. 'Di ba may mga gumagawa ng bibingka tsaka puto bongbong sa mall? Hindi ako bumibili. Bumibili ako sa talagang yung gumagawa talaga. Yung nakikita mo na ginagawa niya, ano, tapos na, 'di ba? Yung parang may uling yan eh sa ilalim na ano eh. Yun talaga. Yun talaga puto bibingka. Ayan.
Okay, tsaka puto bongbong. Ayan, naku talaga naman ano. Anyway, sige. Marami pa yan. Marami pang mga activities at habang papalapit ang Kapaskuhan. Remember, we have 10 days to go before Christmas. Pero, ito pa. Pero may magandang balita naman tayo dito galing sa Department of Migrant Workers. Okay? Ang government ng Republic of the Philippines sa pamamagitan po ng Department of Migrant Workers, katuwang ang Kingdom of Denmark sa pamamagitan naman ng Ministry for Senior Citizens. Aba, magandang balita ito. Sinimulan at formal nang nagpalitan ng Memorandum of Agreement. Patungkol o Memorandum of Understanding patungkol sa edukasyon, pagsasanay, at recruitment ng mga Filipino health and care professionals. Ito pong nung December 11 pa. Pero na yan, nakakapag-exchange na sila ng Memorandum of Understanding. Nangyari po yan during itong naging ministerial visit ng Minister for Senior Citizens ng Denmark. Okay? At ito pong understanding na ito ay nakabatay sa Philippine at Danish laws, sa International Labor Standards, maging sa WHO Global Code on International Recruitment of Health Personnel. Yan. Ang formal na signing ng MOU ay malapit na. Yan. So, anong ibig sabihin nito? So, ang ibig sabihin nito, magkakaroon na naman ng pagkakataon ng ating mga healthcare professionals, nurses, maging mga healthcare workers, halimbawa, na magbukas ng pagkakataon sa bansang Denmark, magbukas ng trabaho para sa ating mga healthcare professionals, nurses, nursing assistants, yung mga sabihin na natin, may mga healthcare workers, iba pa mga healthcare workers, pagkakataon na naman ito. Pero ito, maganda ito sapagkat this is guaranteed by the government of Denmark at gayon din ng Republic of the Philippines. So, magandang balita po yan. Alright, sige, tuloy-tuloy pa rin tayo sa iba pang mga balita natin, sa iba pang mga kaganapan. Okay, ito tanong ko sa inyo, nanood ba kayo ng bicameral live stream ng bicameral conference for the 2026 General Appropriations Act o GAA? Nanood ba kayo? Nung Saturday yan, Sunday, at tuloy-tuloy po yan hanggang ngayong araw na ito. I think mamayang hapon ang resumption nila nung live stream ng Bicameral Conference Committee. Now, kung nanood po kayo, ano bang ibig sabihin? Ano ba ang significance ng pagsasagawa ng live stream ng bicameral which was done for the first time? Unang pagkakataon po ito na ni-live stream ang Bicam. Dati ginagawa yan sa isang hotel ng mga senador at ng mga kongresista na miyembro ng Bicam. So wala nakakakitang ibang tao, ibang publiko. Sila lang ang nag-uusap. Pero itong Bicam na ni-live stream nito pong Sabado at Linggo, kita ng buong sambayan ng Pilipino kung gusto mong panoorin, 'di ba? At sa tingin ko maraming nanood, no? At doon nakita natin paano mag-deliberate ang Senado, ang mga senador at ang mga kongresista sa mga budget na nakalaan sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Doon nakikita natin nagkakaroon ng diskusyon sa pagitan ng senador at ng mga congressman o mga representatives ng iba't ibang mga distrito, 'di ba? Isa po sa nakakuha sa aking atensyon ay ang issue patungkol dito sa pag-request ng Department of Public Works and Highways na ibalik sa DPWH yung natapyas na pondo na around 60 billion pesos na pondo nila na nakaalat sana para sa infrastructure projects. Ngayon, marami pong mga naglabasang komento at opinion tungkol dito bago pa nagsalita si Secretary Dizon sa bicameral conference committee. Mind you, marami rin pong mga
nagtaas ang kilay at nagtanong bakit pinayagan si Secretary Dizon na mag-present sa BICAM. Batay sa rules and regulations ng BICAM, it's just between the lawmakers from sa Senate at sa House of Representatives. At walang third party. Bakit siya pinayagang mag-present? Alright? Now, nasagot po yung tanong na yan dahil importanteng malaman ng ating mga mambabatas, both from the Senate and the House, kung paano dumating sa punto na nag-request si Secretary Dizon kay Senator Win Gatchalian na payagan siya magsalita upang mapaliwanag bakit nila nire-request na maibalik sa kanila yung bilyong 60 plus billion na natapyas sa kanilang budget. Pero liliwanagin ko po sinabi ni Secretary Dizon, maliwanag na sinabi niya doon sa kanyang presentation, na wala silang hinihinging dagdag na budget sa DPWH. Wala silang idadagdag na project, infrastructure project, at wala rin silang babawasan na infrastructure project. Kung ano yung naaprubahan ng House at ng Senate nung interpellation o nung didiscussion sila bago dumating yung BICAM, yun na yun. Yun na yun. Wala silang idadagdag. Wala silang hihinging dagdag na pondo, wala silang hihinging dagdag na project, at wala rin silang babawas. Ngayon, bakit siya nandoon doon? Bakit siya pinayagang magsalita doon? Well, sa aking pong abang pagtasa sa mga nangyari, gusto lang ipaliwanag ni Secretary Dizon kung ano yung magiging epekto kapag hindi na ibalik yung tinapyas na pondo sa kanila. Dahil nga po doon sa presyo, tinatawag nilang price index. 'Di ba? Yung price index. Kasi binaba po yun Binaba yung presyo ng mga materyales, ng mga aggregates, okay, na kinakailangan sa proyekto. Alright? Ngayon, ang problema, hindi po pare-pareho ang presyo sa iba't ibang rehiyon. For example, sabi nga nila, sa isang lugar, maraming buhangin. Sa isang region, kulang ang buhangin dahil malayo sila sa pagkukunan. Pero marami silang graba. Pero doon sa isang region, maraming buhangin, pero wala silang graba. So kukuha sila ng graba dito sa kabila. Ganun po, no? It's a matter of pricing and supply and accessibility. Alright. So ibig sabihin, kapag konti yung supply ng isang aggregate o isang iba pang material na kinakailangan sa construction, tataas ang presyo at maaring makaapekto yung pagkakabawas doon sa kanilang budget. Yun lang naman ang gusto ipaliwanag ni Secretary Dizon. Sinabi naman ni Secretary Dizon ng DPWH, nasa Kongreso pa rin yan, nasa BICAM pa rin, kung pakikinggan nila yung kanyang panawagan na maibalik yung natapyas na pondo mula sa DPWH. Ulitin ko, wala pong, doon sa naging pahayag ni Secretary Dizon, sinasabi niya, wala po siyang hinihinging dagdag sa budget ng DPWH. Ang kanya lamang, kung maaari, maibalik yung natapyas na pondo para masiguro na lahat ng mga proyekto na nakalinya sa DPWH ay maisakatuparan. At sinisiguro naman ni Secretary Dizon na sisiguraduhin niya bilang kalihim ng DPWH na mga pondong itong gagamitin ay hindi na magagamit sa mga anomalous o mapupunta lamang sa corruption. And that remains to be seen. That remains to be seen, di ba? Pero isa sa takeaway natin dito is, for the first time in history ng Pilipinas, ang paghimay sa budget ng bansa for 2026, the final stage sa BICAM, ay na live stream. At nakita ng Pilipino, napanood ng Pilipino, at nakapag-post sila ng kanilang mga komento. Di ba? Nakita ninyo kung paano sila mag-deliberate, hindi pa sila tapos. So this is one step towards transparency sa gobyerno. And hopefully, ito pong ginawang ito ng House at ng Senate magtuloy-tuloy. Sana hindi lang ngayong taong ito.
sana sa susunod na taon, hanggang sa 2028, hanggang sa magbago na maski na magbago ng magbagong administrasyon. Sana po ganito live stream. Yun, naririnig natin, nakikita natin kung ano yung pinag-uusapan, kung ano yung pinagdidebatehan nila, kung saan nila ilalagay yung mga pondo natin. Dahil tandaan po ninyo, yung pinag-uusapan sa BICAM, pera po natin yan. Buwis natin yan. Kaya hinihikayat ko kayo, manood kayo ng BICAM. Nung BICAM, naka-live stream yan. Ang gagawin nyo lang, type nyo lang doon sa browser ninyo. Kaya Facebook yan o YouTube. Type nyo Senate, Philippine Senate, live stream, BICAM. Yun lang. Lalabas na po yun. O, i-click nyo lang yun, mapapanood nyo na sa Facebook nyo, mapapanood nyo sa YouTube nyo. Hinihimo ko kayo, I'm encouraging you to watch it. Panoorin nyo para magkaroon kayo ng idea. Kasi tandaan niyo ang pinag-uusapan nila dyan ay hindi pera ng isang senador o hindi pera ng isang kongresista o hindi pera ng presidente ng Pilipinas. Pera po natin yan. Pera ng taong bayan. Galing po sa kaban ng bayan. Pati yung mga binabayad nating pang-utang, panlabas, pera po natin yan. Pera ng taong bayan. So, maging involved po kayo sa live stream na ito. Panoorin nyo, pakita natin sa kanila, sa mga mambabatas, hoy, nanonood kami. Tinitingnan namin kayo, pinakikinggan namin kayo, paano nyo gawin ang trabaho ninyo bilang mga mambabatas na hinalal namin para maupo dyan, at tinitingnan namin kayo kung paano ninyo gagamitin ng wasto ang perang pinaghirapan namin sa pamamagitan ng pagbabayad ng buwis. Yan po ang ating edisyon ngayon ng Global na Tayo. Maraming salamat po sa ngalan po ng ating Global na Tayo team. Si Miss Susan Aison na naghahanda na para sa susunod na simbang gabi mamaya at naghahanap na ng puto bongbong. And of course si Hero sa ating Wirecast, si Justin sa ating live audio streaming. Yung gratuity pay ninyo, hintayin nyo yung gratuity pay ninyo. Huwag kayo manghingi sa akin. May gratuity pay kayo. Okay? Sige. Oh, sa akin ba nanghingi? Wala pa na problema. Bibigyan natin yan. Hindi ko naman sinabi kung magkano. Sabi ko, bibigyan ko lang. Di ba? Walang problema. Walang problema. Sige. Basta wala tayong pinag-uusapan presyo. And of course, ang ating executive producer, dito kayo manghingi. Ang ating executive producer, si Miss Stephanie Vicente. Dalaga pa to. Okay? Di ba? Nga pala, may nagtanong pala sa akin kung single pa raw ba si Miss Stephanie Vicente. Single pa ho siya. Opo. Single and ready to mingle. Okay, maraming salamat po sa inyo pagsubaybay. Remember, follow and like us on our Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Subscribe sa ating Radyo Pilipinas YouTube channel. And of course, follow us sa ating shortwave broadcast, English and Filipino service broadcast. Again, maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.